daanin pa rin sa pag-uusap. Diplomasya. Diplomasya. Kumbaga, wag na tayo pong mapagod, maski na minsan po tayo ay nagiging biktima, no? Water cannoning, binabangga tayo, tapos pinapalitan nila yung naratiba, di ba, tayo daw may kasalanan, wala tayong magawa kung hindi mag-file lang ng diplomatic protest. So, yung ganitong dapat pa rin natin hanggang pwedeng exhaust, puro pasensya na po tayo. Yung mga ginagawa natin, dapat ituloy natin. No? So halimbawa yung pag-file ng diplomatic protest, yung pag-raise itong issue na to sa diplomatic channel sa ating counterpart sa China, dapat patuloy natin yung ginagawa. Yung pagpapalakas ng ating depensa, pag-modernize ng ating military at coast guard, yun ay mga bagay na ginagawa dapat natin, patuloy. No? At the same time, syempre, yung defense at deterrence, no? Yan ay bahagi ng ating polisiya pagdating dito sa pag-handle ng West Philippine Sea. No? Pero yung other leg kasi, other pillar, is yung dialogue and diplomacy. Doon siguro medyo tayo nagkukulang. No? Kulang pa ba yun? Sa paninyo po, kulang pa yung diplomasya ginagawa natin? Ang sa palagay ko, yung pagka-file ng diplomatic protest is one. No? Pero may iba pa pong bang paraan ng palagay ko po, no, yung ating channels, no, very limited. Yung backdoor channel. Ating communication channel, whether front or backdoor, very limited. No? Kasi meron lang tayo, kung di ako nagkakamali, meron tayong annual na bilateral consultation mechanism with China, kung saan Undersecretary ng ating Foreign Affairs, Vice Minister ng kanilang Ministry of Foreign Affairs, nagkikita rotational. Kung nung nakaraang January, sa Xiamen, next year tayong host. Pero kumbaga sa dami ng insidente na nangyayari sa West Philippine Sea, isa o dalawang beses lang sa isang taon, nagkikita yung at Vice Minister level to. Not even Foreign Ministry. Pero realistically ba, Prof, kaya natin palakasin yung ating mga channels for diplomacy? Paano kung ayaw naman talaga tayong kitain ng presidente ng China? Paano po natin mapapalakasin? Ibig sabihin, hanggang doon na lang tayo sa level na yun? Well, yun ang challenge sa atin. No? So, hindi tayo nagkukulang sa pagpapalakas ng ating mga alyansa at security partnership. Nagawa na natin yan ng mga 2-3 taon. No? So, siguro nandun tayo sa position na palakasin natin din yung ating defense communication, yung ating defense diplomacy. At the same time, yung ating dialogue at direct, discreet diplomacy, direkta. How can it be done, Prof? Well, siguro at the minimum, mag-add tayo ng another hotline, siguro at the level ng Secretary of Foreign Affairs. Nagkaroon tayo ng proposal on that. Even a presidential hotline. No? So, direkta. Pero, they said, diba, hotline, pero never naman natin nakita na nagamit yata. So far. So, hindi po natin alam kung yan ay na-take up o yan ba ay na-ikonsidera, kung meron na bang hakbang para ipatupad yan, kung may agreement man kung sakali. No?